tumatahimik na at nawawalan ng solusyon. Hindi po nagkakaroon ng solusyon. Kaya paulit-ulit lang sabi nga nila. So, of course, ang ating pong declaration is that all these problems, all these issues ay talagang matugunan na at magkaroon ng solusyon upang tuluyang magkaroon ng pagbabago. Yung pagbabago na inaasam natin at ipinapanalangin natin para sa ating bansang Pilipinas, sa kabutihan ng bawat mamamayang Pilipino. So patuloy ang ating panalangin para sa ating presidente, kay Bongbong Marcos, at na yun na nga, prayerfully ay mag-declare na siya ng a day of national prayer para sa ating bansang Pilipinas. And at magkaisa sa pananalangin ang buong bansang Pilipinas. Okay, so sige po, tayo po muli ay sama-sama. So for 1 minute, let's all join for the prayer blast. Ito po sa Prayers for Nations and the Governments. Ngayon na po. Our most gracious Heavenly Father, Hallelujah. Yes, Lord, Father God. Kanino pa ba kami, Lord, dudulog? Kundi sa inyo, aming Diyos Ama, na nakakaalam ng tuloy mo lahat. na po yung usapin ng Tunay nga, kapatipahan, Panginoon Lord, na nasa inyong mga kamay, O God, ang solusyon sa lahat, Panginoon, ng nararanasan at Amerika at Venezuela, mga conflicts, Panginoon, dito sa mga bansa na nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawaan. And so Lord, we pray, Lord, na ang mga leaders ng mga bansa ay matuto sila, Panginoon, na dumulog sa inyo, Ama, in prayer, yung repentance, O God. At alam namin, Panginoon, tulad ng mga salita mo, O God, sabi mo that if my people will come and pray, humble themselves, that you promise you will heal, Panginoon, the land, O God. And you will bring peace, Panginoon, your righteousness, O God, and holiness, Panginoon, sa mga bansa, Panginoon, na dumudulog sa inyo. Lord, we pray for our President, Bongbong Marcos, Lord, na he will find it in his heart, O God. Kilala niya, Panginoon, ang inyo pong authority at sovereignty sa kanyang buhay, O God. At mailid siya ng banal na espiritu, Panginoon, sa kanya pong mga desisyon na ginagawa, Lord, para sa kabutihan, O God, ng aming bansa at sa bawat mga Pilipino, O God. Lord, we also declare your peace, Panginoon. Jesus, you are our Prince of Peace. And we declare, Panginoon, na sa mga panahon na ito, Lord, ay tunay na maranasan, Panginoon, ng mga bansa. Panginoon, lalo na yung nagkakaroon po ng mga conflict sa bawat isa, na magkaroon ng kapayapaan, Panginoon, sa kanila. Salamat, Panginoon, because alam namin, Lord, di niyo po kami pinababayaan. And you are still very much in control. So we thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So isunod po natin yung prayers for the church and the ministries. At syempre, hindi po tayo titigil sa pananalangin. Patuloy po nating idulog sa Panginoon ang kanyang mga manggagawa, mga pastor, mga diakonesa, mga leaders ng iglesia, bawat miyembro ng katawan ni Kristo, at tayo po yun, we are the church. At sa panahon din nga pong ito, marami pong mga gawain ang atin pong mga iglesia, bawat iglesia natin pong kinabibilangan ay andyan po yung pag-uumpisa na rin ng mga simbang gabi, simbang madaling araw, simbang umaga, bilang tradisyon ng nating mga Pilipino, pinagpapatuloy natin. Pero ang panalangin po natin, nawa hindi lang po ito ginagawa bilang tradisyon, kundi meron pong mas higit na goal, and that is to preach Christ
at upang mas marami pong makakakilala at makatanggap sa ating Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. At yun po yung dapat na maging highest goal natin. And of course, all glory belongs to God alone. So, yun din pong mga darating na mga worship services sa atin pong patuloy na pagse-celebrate ng Advent season and towards the birth of our Lord Savior Jesus Christ. Marami din pong mga gatherings, mga retreats, mga fellowships, at yung pong mga yung mga family, church gatherings. Yan. So let us pray that lahat po ng mga ito ay tunay na ang ating Panginoong Jesus ang magiging sentro. Jesus be the center of it all. Sabi nga ng isang awitin, hindi ba? Na talagang yung focus ay magiging sa Kanya lamang. At hindi naman po masama yung mga celebration, di ba? Yung mga reunions, hindi naman po masama yan. But yun na nga po, it is always an opportunity. It's always a divine appointment for all the children of God to be able to share, diba, yung gospel, yung salita ng ating Panginoon. To show love and to show kindness, goodness, yung fruit of the Spirit. And because we have Jesus in our lives. So, ito po yung ating panalangin. And if there's anything po na ini-impress ng Holy Spirit sa ating puso, to include in our prayers for the church and the ministries, then sama din po natin yan. Okay, so sige po, for 1 minute, let us all join together po dito sa prayer blast, Church for the Church. Lord Father God, we lift our church and our ministries. Yes, Lord Father God. Napakarami pong mga gawain ng inyong iglesia, O God. You bless Sa mga panahon na ito. And praise pastors God we have, the because deaconess. We're we praying have right this now time, for O God, to prayer truly, O God, DMC in give Davao more City time, with Panginoon, Pastor in Vida, doing Deaconess Jane, the things Deaconess that you Phoebe. want us to do, Lord, O that God. you may Kayo po, protect them and guide Panginoon, them ang maging always, O Lord. sentro, Be Lord, with ng them. lahat ng mga Lord gawain. Jesus, we pray for That the sa Faith kabila, Project of Panginoon, Grace ng mga Center Church, mabubuting that mga you bagay Lord, na nais namin gawin, O imply God, and pledge to and make help this season, in the Lord, propagation indeed of a your church, O joyous Lord. The season, building that we Panginoon, have, to Lord, bring peace, to bring so let reconciliation, to bring everything, O love, Lord God, that to bring you are joy, O filled God, with and this, hope to the will bring world, this, Lord. Panginoon, lalong higit, Panginoon, This sa in inyong Jesus' iglesia, name. In ay Jesus' name. mas higit, Panginoon, Amen. na ikaw ay dalhin namin, Panginoon, sa buhay, sa puso, sa kamalayan ng bawat tao na amin pong makakasalamuha sa mga panahon na ito, Lord. So, Panginoon, maraming salamat, O God, sa mga anak mo na patuloy mo mong ginagamit, O God, sa mga iba't ibang ministeryo, pangunguna sa inyong iglesia, O God, ang mga pastor, mga dakonesa, ang mga leaders po, at bawat isa sa amin, Lord, na inatasan mo, Panginoon, at binigyan mo, Panginoon, Lord, ng inyo pong tagubilin, O God, to go and preach the gospel, to go and share Jesus, to go and make disciples. And so, Lord, help us with your Holy Spirit to do just that, Panginoon, Lord. Lalong ikit, Panginoon, sa maraming mga pagkakataon na kami ay sama at nagiging bahagi ng mga gatherings, ng mga fellowships, ng mga Christmas events, O God. Kunin namin, Lord, we take that opportunity, take advantage of that chance, O God, to share you, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na makakausap namin at makita sa aming mga buhay, Panginoon, ng kabutihan mo, O God, ang kabanalan mo, ang katuwiran at kaluwalhatian mo, dahil sumasa amin ang Panginoong Hesus at nasa amin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu.
So Lord, maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Amen and amen. At sa panghuli po, ang atin pong prayers for healing para sa mga may sakit. So isama po natin si Sister Ruby Rose na hindi po siya makakapag-lead sa atin ngayon dahil meron daw po siyang karamdaman. Inuubo po at saka minamalat, masakit daw po yung kanyang lalamunan. At sa iba din po na may mga karamdaman sa panahong ito, I think gawa nung panahon, pagbabago ng temperatura, yung lamig, yung sobrang lamig, ay nagdudulot po ito ng karamdaman sa maraming tao. So, panalangin po natin yan. Siyempre, bawat isa na nasa ating prayer list, also our continued prayers for Ate Ninang Olive, tuloy-tuloy po yan, Pastor Dicao, at yung iba pa po. Kung wala man sila sa ating list, then banggitin na rin po natin ang kanilang pangalan. And of course, we thank God for the healing already that has already taken place doon po sa mga pinagaling niya na lalo yung mga ipinapanalangin natin, alam natin na hindi po tayo binibigo ng ating Panginoon, di po ba? Yung mga answered prayers natin. So, thank you for the healing na binigay po niya kay Pastor Rory at praise God at nakasama po natin siya sa araw na ito at muli tayo po ay pangungunahan po niya sa ating pong devotion mamaya-maya. Okay, so sige po mga kapatid, let's prayer blast for this 1 minute prayers for healing sa mga may sakit. Lord, Father God, we come Yes, to you and Lord. lift up our Hallelujah. brothers Thank you, and O God, sisters. that you are the God who heals. You You are our Jehovah Rapha, Rapha, and you have healer, the God, the healer in us. proven that, Panginoon, sa amin over and over We again. rebuke Hindi all lamang the po dito sa Daybreak Global, kundi cancer, pati sa international whatever cancer at sa it is, buhay, the Panginoon, low ng blood maraming pressure, mental sa inyo lamang umaasa, problem, Panginoon, ng Panginoon, kagalingan. digestive Lord, we problem, Panginoon, continue to whatever pray the for those disease who are on our prayer list. We lift up to you, everything that si will be Ninang Olive, new, patuloy, O God, na kagalingan pray ang for ibigay mo po sa kanya. Lord, that each in the and name every of one of us, Jesus, ay our brothers mawala and na pong sisters, lahat, Panginoon, ang Lord, mga touch sakit, them, give Panginoon, them na strength, nasa sa Lord, kanyang and katawan, help them O in the God, Lord, that by provisions that the they need, power of the blood of likewise Jesus, with Lord, that Lord, lahat ng mga complete sakit healing na for ito her, ay it will be washed away, pastoral, O God. complete And healing, also Lord, kay Pastor for Nicao, all sa iba pa, O God, na nasa amin pong listahan. Lord, alam namin, Panginoon, nasa sa inyo, O God, lagi kaming may Pastorori, pag-asa, Panginoon, complete Panginoon. healing Lagi para kaming Pastorori. yung Kung ano man ang power mo, O niya, God, that supernatural healing ay patuloy, Panginoon, na ibibigay mo sa bawat isa, lahat na Lord. ito, At sa mga pinadalangin hindi natin sa wala sa pangalan list ni Jesus. namin, Lord, we pray for Sister Ruby Rose, Panginoon, Lord. Ganun din, hipuin mo ang kanyang katawan, Lord, at indaloy mo ang healing, Panginoon, sa kanya mula ulo hanggang paa, Panginoon, sa niya, kapangyarihan, Panginoon, ng inyong pagpapagalit sa kanya in Jesus' name. Lord, salamat din sa mga pinagaling mo na, O God. Thank you for the healing that you've given to Pastor Rory. And even, Panginoon, we pray also for Sister Ophel because nung Saturday, Panginoon, ay after the celebration, sa sobrang pagod, Panginoon, but we know that you are also the restorer of our strength and of our wellness, and God. So thank you, Panginoon, that you are continuously with us. And we give you all the praise. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Amen, amen. So, sige po, let us prepare our hearts and minds for to listen and to receive God's message to us this morning through Pastor Rory. Thank you po, Pastor. God be the glory po. Patuloy po kaming lumalapit po sa inyo, O Diyos na buhay at banal, sapagkat ikaw ang tunay na dakila at tunay na
naglalagay o inilalagay mo sa bagay ng kaayusan. Salamat din po, Panginoon, sapagkat ako po'y tunay na nagpapasalamat sapagkat inyong gagamitin ang inyong abang lingkod upang magpahayag ng inyong banal na salita. At dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo sa aming pong kalagitnaan. Ama, Banal na Espiritu Santo, lukubin po ninyo ako ng inyong Banal na Espiritu. At patuloy na kayo ang siyang umanguna. Ito po ang aming pong panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Mga kapatid, bago po tayo tuloy na makinig sa salita ng ating Panginoon, ay said in His word is in 2 Timothy chapter 2 verse 15, do your best to the presence yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling in the word of truth. The title today is Approved unto God by Pastor Oswald Chamber. Andali lamang po. What we need today is a new gospel. It's men and women who can restate the gospel of the Son of God in terms that will research and very hard of people problem. There is nothing easy or automatic about becoming such a man or a woman. To study, to show yourself approved, is a call to diligent, consistent, and earnest engagement with the Word of God. It is involves understanding the Scripture is the proper context, applying them in a daily life, and living with integrity. By doing so, Christians can live lives listening to God, unashamed of their faith and their equity. To rightly divide it to the word of truth. If you wish to become a worker who has, as Paul puts it correctly, handle the words of truth, you must do your best. That make a sure effort. Paul wants Timothy to work hard at his responsibility as a teacher of the Word of God, so that he need not to be ashamed for tolerating false teaching. Siguro po, kakaroon na tayo ng idea ngayon. As a believer, let us commit to study the Bible for us to grow in our knowledge of God, to deepen our relationship with Him, and be prepared to share the gospel with the world. If you cannot clearly express the thoughts or your thoughts on the truth of God, has given you struggle until you can. Otherwise, you will be unable to pass it on, and someone will be
poorer for it all the days of his life. But when you put serious effort into re-expressing someone truth of God for yourself, God will use that expression for someone else. This call to pursue proper teaching does not apply only to those who are teachers. Of all of us followers of Jesus are responsible for being sure that we fill ourselves more with proper teaching and less with false teaching. Go through the wine presser where God's grapes are crushed. Struggle to get that expression you need. And a time will come when the expression will be very wide and strengthen one another. If instead you say, I'm not going to struggle to express this truth for myself, I will borrow what I say. The expression will be not only of no use to you, but of the use of no use for anyone. Medyo meron po siyang malalim na sinasabi dito si Pastor Oswald Chimber. Pero God will show us later on. Try to restate yourself what you implicitly feel to be God's truth, and you will give God a chance to pass it on to someone else through you. Always make a practice and challenging your mind to think out what is accepted easily. Our position is not truly ours until we make it ours by suffering. The author who benefits you isn't the one who tells you something you didn't know before. It's the one who gives the expression, the truth that has been struggling for you, utterance inside you. Ito po yung wisdom for Oswald Chimber. Sabi po niya dito, we ought to pursue proper teaching. We ought to be careful what we allow to come into our own mind and heart. We ought to be careful what we pass on to others. We ought to be careful not to allow ungodly and unwise influence in our lives. Mga kapatid, the devotion today is merely saying to us, as a believer and follower or a beginner or older beginner of Christ, God is teaching us what is the approved for God. He said in 2 Timothy is, do your best. And the code is other, do your best and God do the rest. Do your best to present yourself to God and as we approve. Why? Because God is seeing us or asking us that we ask for a new man and a new woman. It's not easy and it's not automatically, as Pastor Oswald said. Why? Because we know as a new Christian or as continuing struggling in this situation, we're facing a lot of struggle or problems in our life. It is not easy, it's not automatic to be a perfect Christian, but we means, or that is our goal,
to be perfect in the eyes of God. The struggleness is there because we look at it that they should be perfect now because there are Christians. Suppose that is the mindset of a people. Because as Pastor Oswald reinstate the gospel of God in terms that will reach the hearts of people problem. But it's not easy. Yes, our goal is what God or what Jesus teach us to go and to make disciples of all nations, to reach other people. But it's not automatically that you are being going to perfect in the eyes of God. There's a lot of struggles. But get rid in our mindset that there are Christians and now they are perfect. No, my brothers and sisters, that we need to set our mind in the truth until that we struggle here in this world. We need to bear more the word of God. We need to be studied according to Pastor Oswald. Consistent, diligently, engage to the word of God. With what? With a proper context that applying in our daily lives. Quote and quote, applying in our daily lives. Many Christians or workers struggling on this sector. And what is that? Instead applying in our daily lives with integrity. So it means, my brothers and sisters in Christ, to be blessing in the eyes of God. We need to be equipped and we need to be unashamed in our faith. But sometimes in our faith, what's happening? We're having doubts. The diligence, where is it? The consistentness, or does it? Because it is our divine calling. Make the truth as a Christian that we need to live a blessing in the eyes of God. We need to be involved in the Word of God daily, applying on it. That's why, or that is the reason why he called Timothy to do the hard work and the responsibility in teaching the Word of God and not tolerating the false teaching. Many of us or many people listening in every virus teaching, but we don't see the rooting and the rooted of it. You say teaching is good because it is a word of God. I will stand on that with the correction. Not all the teacher teaching through the word of the Lord. Because as Paul, he said, correctly handle word of truth. You must do your best. Why? We need to read also the word of the Lord. We need to read daily the word of God, not basing only what we hear, not only accepting what we heard,
Or the people that say, wow, I'm impressed with that people. So powerful. But you know, my dear brothers and sisters in Christ, that's not true. Until the Word of God is impacting in our life, and we do not know and we do not search if that teaching is true or false. Because God is want you to come near to Him and listen to His Word. We know the secret. I myself know the secret, but many times of us, we do not practice that secret. What is it? Read the Word of God, meditate the Word of God, ask for the Word of God or the work of the Holy Spirit to interpret to us or to search on it the truth. Do not be confident in our own knowledge. Do not confident in the knowledge of the people until that we do not search the Word of God. But we may bear what is the truth about beyond the Scripture. And having meditating the Word of God, that's why we need to commit to study the Word of His, to grow the knowledge of God, to have a deeper relationship with Him, and to be sharing or prepared to share the gospel. That's why, my brothers and sisters, this is re-expressing the truth of God. It is expression to others to tell the Word of God. But until it's not clear in our mind, yes, truly, how we can share the Word of God. Paano nga natin ito masishare kung hindi nga ito klarong-klaro sa atin? We need to be clear on us. Because kapag hindi ito klaro sa atin yung kahulugan ng bawat salita ng Panginoon, ay masasayang lamang po. We need to be get serious on it. So that we may know what is meaning of the Word of God. So that we know who is telling the truth and not. Just like in the scripture. He said to us, what Paul said, we need to look at the scripture. The people who are teaching, we need to look at so that we're not able to be despised on it. Just like what Pastor Oswald saying, in a wine press. Diba kapag ang ubas o anumang prutas, para mailabas mo yung talagang katas nito, yung sariwang katas nito at original, ay dadaan siya sa isang masusing proseso para gilingin mabuti, i-press ito ng maigi upang lumabas ang kanyang sariwang katas. Ganyan din po mga kapatid sa atin. Having struggle, yes. Dahil gusto ng Panginoon na namnamin mo. Halukayin mo ang salita ng Diyos upang malaman natin ang tunay na kahulugang ito. Para may bahagi mo sa iba. Anong ibig sabihin din po?
na maranasan natin mismo yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Allow the Spirit to speak to us. Kapag hindi natin maintindihan, hilingin natin ang kanyang tulong. Not our own explanation, but His explanation. Kaya sabi nga po niya, yung pong pinaka-word na lang ang gagamitin ko po dito. And I thank God for giving me this word to express to each every one of us. It said, it is our chance to pass it on to someone else. Why? Because we feel and we know the God's truth of His word. So let us practice on it. Let us position in our life so that we express, even though the things in struggle in our life, the challenging or the passion on it is giving us the giving expression of truth to others inside of us. Yung may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. At sa paggawa ng Diyos, ay mababangkit natin yung ating karanasan sa kanyang salita. Kaya, sabi nga dito, ito yung ating oath. Ito yung ating mga sinasabi. To pursue a proper teaching, iniingatan natin na sa ating malinis na kaisipan at puso. At sabi nga po, para mibigay, ay bahagi natin sa iba. At hindi natin hahayaan ang hindi maayos at totoong mga turo. At hindi natin hayaang ma-influence sa iba. Sapagkat ang nais natin, maranasan nila ang totoong katuruan ng ating Panginoon at pagkilos ng Santo Espiritu. Marami pong salamat for allowing me to share. And I thank God for using me today. Sabi nga po, Amen. ang taong nagpaplano, pero ang Diyos ang nagpapatupad. Amen. Amen. Thank you, Pastor Rory. Amen and amen. Amen. Thank you Yan, po, praise Pastor. God. Maraming salamat po, Pastor. And thank you again, praise God, for stepping in. At talagang para sa inyo po talaga. Kayo po Pwede talaga pong mag-ano? ang nakaplano. Yes, go ahead po, Yung Kuya pong anong Virgil. yan, yung verse na Bible na yan, nung araw po may bahay kami sa Caloocan. Ngayon po, yung verse na yan, nakalagay pong gano'n na yung study to show thyself approved unto God, a workman not needed to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yun po yun, hindi po ba? Mhm, Nasa yun po, Timothy? yun po. So, yun. Kasi kanina binasa ni Pastor yung bago. Yun lang Opo. po. Thank you. Amen. Pinerify Ibang ko lang version po. po siguro, pero napakaganda, hindi po ba? Minsan po kasi, madami po tayong mga verses sa Bible na Naiba na. oo, opo. And minsan yun nga, yung hindi po natin masyadong nagagamit, ganyan o ano. Pero katulad nga po ito, napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon. Lalong higit para po sa atin ng mga kanyang mga pinili. Approved, di ba? Approved, sabi Yes, approved. past tense na po yun. It's approved. We are already approved, di ba? So, ang hinihiling sa atin is to walk. How do we walk? As people who have already been approved unto God. Yan, na gawin ang kanyang mga pinag-uutos sa atin. So, Amen. in obedience. Yan, amen. Napakaganda po ng mensahe sa atin sa araw na ito.
So, sige po, Pastor, hilingan po natin si Sister Rona to lead us po sa Thanksgiving prayer. Ano po? But before that, and then kayo na po yung mag-benediction, Pastor, kung okay lang. Para mapahinga po yung lalamunan nyo konti. Okay, so we will ask Sister Rona to lead us po sa ating closing prayer. And then Pastor Rory will do the benediction. But before that, meron po ba tayong birthday celebrant today? We don't want to miss the opportunity to pray for you. Meron po si Ate Marifet, asawa po ni Pastor Edric. Birthday po niya. Ayun. At yung anak niya po na Marifit. Okay. So yun, pwede po natin silang isama sa prayers natin. Sister Rona, if you can add Sister Maribeth Ancheta and her daughter sa kanya pong sa atin pong prayers for Thanksgiving. Isama po natin yan. But first, mga kapatid, let's prayer blast for Pastor Rory. At talagang ipagpasalamat po natin sa Panginoon ang kanyang buhay. Always willing and always ready para sa gawain ng ating Panginoon. So, prayer blast po tayo mga kapatid. If you can open your cameras and your microphones, much better. Pero kung hindi, okay lang din po. So, sige po, 1 minute. Prayer blast kay Pastor Rory. And then Sister Rona, yan, will continue on. Thank you po. Hallelujah. We Yes, praise Lord. you, Father Father God, God, for the life thank of you our for the Pastor life of Rory. Pastor Rory. We know Alam that mo, you have Thank you, Panginoon, Lord, kung ano po for yung kanyang his love, his desires sa dedication, kanyang and puso, commitment to you, yung Lord. kanyang pong Bless mga his And plano, Father, we Panginoon, Lord. pray Bless that That you whatever his laging continue heart to ikaw ang bless desires. nandiyan, him, Panginoon, Grant to whatever establish, him, O God, and kung that man po yung goodness mga will follow him all We the plano, thank days you of so Panginoon, his much for nila sa life. his life, O buhay Not Lord. sila just ni him, Sister Lord, but Geraldine at ang also kanilang his For pong giving us family, pamilya. some Lord. We words pray, O God, that coming you will from May you his continue continue to to servant, O bless God. bless the him, whole continue Bless to family him lead him always. and as guide they him, O Give him God, continue to do strength sa the work kanila and that let you pong the have mga provision sa uh, that kanya he pong needs, O entrusted ministry to Lord. na them, Lord. Christ ipinagkatiwala niyo All the po sa Jesus, our different kanya, Lord sa and ministries, kanila, Savior. Father, sa pamilya prosper nila, Amen. Lord, them sa Spain. in whatever your Panginoon, plans for them, pagpalain mo ang Lord. kanyang May you trabaho, be with ang them kanya in pong every single plans yung they kanya have. pong And good Father, health I din, O pray God. that you Salamat, Lord, for the continue to healing, provide O for their God, that you needs, have Lord, given him. Thank you. daily, both Salamat, Lord. We spiritual give and you praise and financial glory need, in Lord. May Jesus' you name. provide for Thank them you. supernaturally in every aspect of their life. In Jesus' name we In pray. Jesus' name. Amen. Father God, we praise you and give you thanks once again, Lord, for this beautiful, beautiful morning that you have given to us once again, Lord. Thank you for the gift of life for each and every one of us, Lord God. Thank you, Lord, for the rich spiritual food that you have given us through Pastor Rory today, Lord. Father, we pray that everything that we heard today, we'll take it into our hearts, Lord, and that we'll be able to share it to others. Lord, Father, help us to be holy and be righteous as you are, Lord God, because this is your wish and plan for us, Lord God, so that your light will shine through us, your love will shine through us, Lord God. Father, we thank you for everything, Lord, that you have gifted us this season, Father. We know, Lord, that there are things going on around us, and that we share this love, Lord God, to others. The gift of love that you have given us, and thank you, Father God, for giving us Jesus, who is love, who is hope, who is peace, that came down here on earth. And Father, we pray that we will be also bearers of that love, peace, and joy to others this season, because you are the reason for this season. And thank you so much for giving up your life for us so that we can have eternal life. And Father, we pray, Lord, for all the ministries and for every single one that we are attending or we are part of this season. We know there's a lot of services that's going on, Father. We ask that you bless
all these services that's going on this season, Lord God, and that there'll be more people who will know you, Lord, Yes. who will accept you as the Lord and Savior this season, Lord. And Father, we pray for all our pastors who's leading all these services, not just the pastors, lay leaders and deaconesses who are leading all these services this season, Lord God. May you anoint each one of them, Lord God. And Father, we pray, Lord, that for our families too, Lord. We pray that we will all have a wonderful time together, bond together. We have a wonderful Christmas together, and that you will be the focus of our Christmases, Lord God. Not just about the gift, but you are the gift who will be the focus of our Christmases. Father, we just give everything to you, Lord. May your will be done on earth as it is in heaven. In Jesus' mighty name, amen. Amen, amen, amen. May we receive the blessing of our God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Always remember, my brothers and sisters in Christ, the teaching of our Lord, to reflect on the Word of God, to search and to seek more in His presence, in His Word, that we may able to present our life as a living sacrifice, because He does that first. He gave His life to be worthy, to be holy, because He came here to save us and to show the Word that His Word are true. So may we go now to bear this Word, that He is truly with us, live in us, now and forever. Amen at amen. Amen. Amen, amen. Amen. Shalom. Salamat Amen. po. Shalom, Thank you everyone. po Maraming sa Pastor. picture salamat.